The Pod Network Entertainment. You know, manifestation na sa formula. Okay? Really? Yeah. Kasi normally, may sinasabi tayong need and want. Tama? Oo. If you need it, but you don't want it, okay? So that means it's responsibility. If you want it, but you don't need it, it's called fantasy. But if you need it and you want it at the same time, manifestation. Nangyari. Okay. O Johnson, nakalimutan natin yung dog tsaka yung Year of the Pig nung nakaraan. Ano ba, kumusta naman yung reading sa Year of the Dog tsaka Year of the Pig? Ngayon natin yung dog. Okay, so far naman ko sa mga Year of the Dog, no, we can say naman much more better year sila this year compared to the last year. Kasi diba last year kasi Dragon Year, medyo kalaban ng dog, so marami mga conflict problem. But this time kasi much more open na yung energy nila. So more opportunity, more network, and also maganda rin mag-outsource for this year. Although sa mga Year of the Dog, iniingatan natin yung decision, temper nila, emotions. Huwag masyado nagagalit. Yes, oo. Kasi may tendency lang minsan nagiging problem ng mga Year of the Dog pagka medyo hindi nila nakokontrol yung tension nila, they become impulsive sa mga words nila. Oh. Mamaya magbitaw sila ng mga salita na hindi naman nararapat. Oo. Mamaya magkapag-create ng mga provocation, tapos magkaroon ng away. Oo. Like that. Okay. Year of the Pig. Year of the Pig, this is one of the, I think marami talaga medyo concern, no? Kasi ang number one daw kalaban ng snake is the pig. Oo. Kaya kung napapansin natin sa charting nila, nasa last si pig, no? Oo. Although I don't, ako kasi yung isang advocacy ko nga is more about positivity. So there's no such thing as malas naman. Okay? Although sinasabi lang natin, baka it becomes a challenging year for them. Okay? So challenging, maybe interesting, but still a challenge, no? So kaya medyo careful lang sila in terms of mga money loss. Huwag din mabilis magtiwala kagad. And if mas lalo na pag conflict year ka for this year, dapat ingatan mo lang emotions mo. Huwag kang magpapadala sa emotions mo. Okay. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Part 2 ito ng episode natin nung anong gagawin ng mga empleyado para yung swertehin sa 2025. Kasama ko ang aking co-host na si Zar de los Reyes, career coach and Upwork expert, ang inyong freelancing Zar. At syempre, ang ating special guest na si Johnson Chua of Sunrise Feng Shui, Golden Phoenix, Phoenix Dragon, Phoenix Dragon. and Golden Tiger. Yeah. Golden Phoenix and Golden Monkey. Monkey sa Green Hills naman. Meron sila sa Green Hills, sa Lucky Chinatown, tsaka sa Ongpin. Daming stores. store. Ang daming pwedeng puntahan, di Yung ba? nasa Ongpin, katapat ng Ansons. Yes. Yun, di ba? Sunrise. Yeah, Sunrise. So, Sunrise Feng Shui. And yung kanina pinag-uusapan namin was yung mga naiwan na zodiac signs nung last episode. Hindi kasi namin na-discuss yung pig tsaka yung dog. Yes. Pero ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayong episode, anong dapat gawin ng mga immortal para ma-promote or swertihin sa karir? Para umangat sila. Gusto tumaas ang sweldo, gusto lumipat na opisina, ano ba yung pwede nating ipayo sa kanila? Okay. So far, no, kasi for the year 2025, okay, pwede natin sabihin kasi na pwede kasi meron tayong tinatawag na based on the personal luck. Okay? Ito pwede natin ituturo, no? Is yung tinatawag natin based on your birth month. Okay? Okay. So kanina alam na nila sa zodiac sign, no? At least alam na nila kung ano din kailangan nilang gawin. Kasi kung alam mong swerte ka, so good. Kung alam mong medyo not so good for the year, kailangan medyo conservative or lay low. Pero alam nyo ba na ang birth month natin may kinalaman din sa swerte natin. Okay? Okay. Yeah. So this is one way of para maintindihan lang natin siya, hatiin natin into 4 groups based on the 4 season. So meron tayong spring, summer, autumn, winter. Okay? So pag pinanganak kang February, March, April, you are under spring child. Okay? So anong power nun? Kapag ka spring child ka, you're a developer mind. So that means this time, medyo kailangan i-maximize mo yung pag-strategize mo to develop certain system. Maybe kailangan medyo ayusin mo, i-control mo mabuti mga plano mo. At gumawa ka na mag-set ka ng target goals mo. Kung napansin mo this year, ang ginagawa mo sugod ka lang ng sugod na hindi ka nag-aayos ng development. Okay, tapos part ka doon sa 3 month na yun. Tapos bigla ang complain mo, bakit parang sabog lagi yung nangyayari? Kasi you're not maximizing your spring child power. Hindi masyado organized. So, kumaga parang Feb, March, April. Yes. Like for me, ako in February, kaya yun ang ginagawa ko start of the year pa lang, gumagawa na ako ng target goals ko. Ganun siya. Kumbaga yung mga pinanganak nung, kasi yung Chinese New Year, January 29. So yung mga 30, 31, ano na yan, parang nasa Feb,
March, April na ano na yan. Most likely, pag sinabi mo Feb to March, most likely, kinukuha natin yung second week. So, second week of February to the second week of March. Okay. Kunyari, mga February 4 to March 5, around that time. Ganun siya. Kumbaga, si January 30, 31, napunta dun sa iba pa siya. sa dulo. Yes, sa dulo pa siya. Okay. Yes. So, sige, yun na yung first 3 months. Yes. Yung next naman, May, June, July. Yes. Mga May, June, July people naman, we call them the summer child. Okay? Pag summer child kasi, sila yung mga doer type people. Sila yung magagaling mag-execution, mag-plot ng mga, kumbaga ba yung mga sa plano, sila yung mag-execute. Okay? Sila yung mag-make sure that everything is running properly. Okay? Kaya, in the year of the snake, mas lalo na medyo may mga fire season tayo for this time. At kayo rin yung summer as a fire season. So that means dapat this time, execute properly. Okay. Be sure na dapat pina-follow nyo rin yung tamang system. Okay? Tapos maganda lang dyan kasi pag executioner ka, huwag mong ubusin yung oras mo sa kakaisip. Okay? Kailangan medyo kailangan meron deadlines, dapat may target kumbaga goals. parang Siya, no? ano yung sinasabi na sa Japanese na parang hindi kailangan perfect, basta matapos mo. Yes, patapos May mo. ganun na. Yeah. Nakalimutan ko yung word na yun. Yung word, parang you don't need to strive for perfection. Importante Yes. matapos mo yung ginagawa mo. Yeah. Or else, wala kang magagawa. Yeah. Yeah. Or meron din kasabihan sa atin sa Chinese, they call it the 60-70. Okay? Don't think of 100%. Kasi if you think of 100%, hindi ka makakapagsimula on that part. Pagka-process person ka, like the summer child people, lalo pa silang lumalakas, lalo silang nag-expand, lalo silang gumagaling along the battle. Kaya 60% or 70%, i-go mo na siya. Tapos dun ka na sa kalagitnaan sa process na mas more ayusin mo siya unti-unti. Yeah. Yung mga feeling ko yung mga horse, mga manager. Diba? Kasi sila yung taga-execute eh. Yes. Iba yung yan yung mga manager, titingnan lang okay lahat. Yes. Mga pwede maging manager. Okay. Magaling siya mag-execute, mga horse. Yeah. Okay. Then next naman, August, September, October. yeah. August, September, October, they are based on the autumn child. So pag autumn child, malakas naman yung metal. That's why di ba tawag natin pag autumn is a fall season. Kasi nagtataglagas, nawawala na yung mga halaman doon sa puno. So that means magagaling ang mga autumn child mag-trim. Okay? Kunyari, meron kayong malalaking plano. I-trim down natin para makita natin ano ba yung pinakakailangan lang. Yung mga importante munang gawin. Yes. Sila yung parang magpa-prioritize. Ano ba unahin natin? Yes. Ito yung pinaka-importante. Yeah. Sila yung Tapos ganon. pag nakita na nila kung ano yung kailangan, sila rin yung mga magagaling sa innovations. Mga autumn child, sila yung mga magagaling na, sige, ano plano mo, paano natin organize? Ito, hindi maganda, sige, tanggal natin, then let's innovate. Parang ganun siya. Yun. Magagaling yung mga autumn child on that part. Tama. That's why this time sa mga autumn child, mas lalo na for this year, autumn child will be one of the best seasonal birth. Okay? Kasi kulang nga tayo sa metal this year. Kasi sila yung mga malalakas ng metal. So creativity nila, very booming. Tapos, yun nga lang, kailangan lang nila i-share. Kasi minsan ang problem lang sa mga autumn child, they're also very artistic. Na dumarting ang time, too much of mind, too much of the mga thinking, mamaya hindi mo naman na-execute kagad. O kailangan, So sayang. kailangan meron silang partnership with the summer. Yes, with the summer child people. Ganun siya. Or the developer mind, di ba? Yeah. Maganda siya. Kaya maganda nga kung nakumpleto mo yung 4-season child sa isang team mo, doon mo masasabi na, uy, kumpleto pala kami. Ganun siya. Ayan. Yan. So ito naman yung November, December, January. Yes. November, December, January, sila na yung tinatawag namin the winter child. Okay? So mga winter child, sila yung mga thinker. Sa lahat ng 4 seasons, sila yung pinakamagagaling mag-isip. Okay? Mga pwede from scratch pa lang. Sila yung mga tinatawag kong the crazy mind. Okay? Kasi kaya nila mag-isip ng something out of nothing. Ganun siya. Kaya maraming mga winter child, magagaling na writer or magagaling sila maggawa ng mga spiel or something or ideas. Ganun siya. No? So these are the mga magagaling dyan. Kaya yun din, pwede rin dapat i-share din kagad nila. Tapos pwede rin natin sila lapitan. Sometimes pag may problem ka, tapos meron kang kaibigan na winter child, magagaling sila maghanap ng solution for that. Winter child ako. Okay. Kaya nga Ako, summer child. Humingi ka ng advice Summer child ako, pero ako yung hinihinga ng ideas ng mga ibang peers ko.
Yeah. because of the creativity. Creativity. Ganun. Yeah. Tsaka with your experience. Oo. Kasi Yeah. mga summer child, they're very adventurous. Na parang lahat marami sila na to try. So marami silang pwedeng i-share. Kaya mga summer child, magagaling na teacher. Oo. Magagaling silang din mag-train. Yeah. And mapapansin mo with the summer child people, hindi bihira silang sisinungaling. Kasi mabilis sila mahuli pag nagsinungaling. Oo. Kasi sila, very sincere. Oo. Okay, they talk with their heart. They very sincere. Okay. Ganon sila. Yun. Ayun. Ayos. Kaya passion yun. Sila yung mga passion animal signs. Okay. Oo. So, yan yung mga dapat gawin ng mga immortal para umangat sa career this year. Yeah. O, ito naman yung exciting part para sa amin. Nagbigay kami ng birthday namin ni Zar. Okay. Okay. Sasabihin ko ba? Huwag mo na sabihin yung taon. Huwag mo na sabihin yung taon. Alam naman namin lahat pag ginugal mo yung pangalan mo, di ba? Alam naman namin eh. Ikaw, Johnson, sino gusto mo unahin sa amin? Okay. Siyempre, ladies first. Okay. Ayun. Zar muna. Yan. Oh. So si Zar kasi is November 19. So we can see that sa year of the metal rooster. Oo. Hindi ko na binanggit yung year. Yan. Hindi, okay lang. Kasi ako okay lang na Wala nang sabihin banggitan age ng, ko. ng Alam taon. mo bakit? Wala Ako na. kasi pinagkakamalan akong 20s eh. Ikaw kasi, Ako, napagkakamalan akong 31, mga ganun. Yeah, Oo. pwede. kaya okay lang na sabihin yung year. Nahihiya naman ako eh. Ayan, baka kailangan mo ng pen. Oo. Yeah. Hindi na, okay lang. 1981 ako. Yeah. So 1981 kasi sa year of the metal rooster. So binanggit nga natin kanina, 'di ba? Rooster is the number 1 animal Yeah. sign, no, sa grupo po natin. That's why this year there's a lot of good opportunity para sa iyo, and then also network and connection. And plus on the metal element, no? Kasi sabi nga natin kanina, sabi natin on the last episode is kulang tayo ng metal. So Yeah. kapag meron tayong nakitang metal sa chart mo, that means you become the resources for others. Okay? Part ng bad side lang doon, maraming tao lalapit sa'yo, humingi ng tulong. But in the good side of it kasi, kung yung mga tulong na yun, pwede convertible into become a profession, a consultancy, or profitability siya, then nakatulong ka na, kumikita ka pa. Parang like that. Tama. That's why mga metal people, this number 1 pinaka-strength nila talaga is like para silang consultant. Then, binanggit pa natin winter child ka as a November. Oo. So that means, combine natin kanina yung payo natin sa mga winter child, this is the right time para think of something. Baka think of something out of nothing, then you can provide it also. Ganun siya. Although may konting warning lang kasi November na mismong birth month, medyo careful ka lang sa mga backfighters and traitors. Yung mga maninira sa'yo. Yeah. Marami naman ganun. Kasi mas lalo na November, very emotional. Okay, very sensitive yung emotions mo. Kaya pansin mo minsan, pagka nasa momentum ka, you can finish everything. Oo. Pero pag down yung emotion mo, bukas ka na ulit mag-work. Kasi feel mo parang pagod ka na. Alam mo, totoo yun. Di ba? Oo. The past few days, sabi ko sa'yo. Yeah. Oo. Ako, parang down na. Yung health naman niya, kumusta? Yeah. So, health naman, medyo because of sinabi natin, no, doon sa November energy, so medyo careful pa rin tayo sa health natin. Especially, medyo lamigin kasi yung katawan because you're a winter child. Actually, totoo yun. Yan siya, no? Kaya sa paa, sa tiyan, parang gano'n. Tsaka most likely, pag nagkaka-problem ka, either nagiging bloated yung tiyan natin, or nagkakaroon ka mga acid problem or acid reflux. Talaga. So, ingat lang sa too much of malalamig na water or malalamig na inumin. Ganun siya, no? Oo. And also, medyo careful pa rin sa accidents. So, hindi pa rin natatapos yun. Yung mga travel niya, kumusta? Alam mo ba? Ganun siya. Alam mo, tawang-tawa ka talaga doon sa travel, no? Alam mo, hindi na nga ako magta-travel this year eh. Sabi ko sa'yo eh. Dahil bukod sa na-trauma ako doon sa Thailand, Yeah. nagtitipid kasi ako. So, okay lang. Okay lang. Pero mas traumatic. So ano ba? May Part, tatanong ka ba? Yung career, nasabi na niya. Oo. Health, ano ba? Yung travel, ano pa? May sisingit ako kasi gusto sige. ko yung binanggit ni Sir yung tungkol sa tipid. Oo. Yung pagtitipid is good for this year kasi we need to control talaga yung wealth natin, mas lalo na for the snake year. If you become impulsive, mabilis maubos yung pera. But Totoo. yun nga lang, because you're na number 1 animal sign this year, try mo rin tignan yung mga other conservative investments. Akala ko sasabihin ni Johnson, wag magtipid eh. Okay, conservative investments. Oo, Ibig sabihin, conservative investments. parang yung mga, alam mo siguradong kikita ka. Yes, so kahit konti, kahit maliit, pero sure ka naman. Like, di ba sa mga bank ngayon, Sa mga may digital ino-offer sila banks, like that. gano'n. Yeah, di ba? At least na medyo safer lang. Yung Kasi, benta ka ng tubig, ganun.
Hindi, mga Tubig. mineral water, di ba? Ganun. Oh. Water refilling station. Bakit yun na naisip? Alam mo ba may mineral water station kami dati? Oo, tingnan mo. Oo. Safe yun kasi lahat tayo minum ng tubig. Alam mo yung pangalan ng mineral water station Oo, namin, di ba? Yun. So, pwede yun sa kanila. Yeah, pwede yung mga ganung klase. At least small business or maybe small something. Kasi habang malakas yung energy mo kasi, maybe you can create something. Di ba? Parang ganun siya. Tama. Parang hindi masayang yung energy for the year. Ganun siya. So revive ko ba yung empire ng depende nanay sa'yo. ko? Oo, yun. Pwede pag-aralan. Then we can do the consultation properly. Tama. Yeah. Ayan, Yun, thank you Oh. Okay. Okay, ako na. naman. And then for the next naman, okay. ako So, na. May 12, okay. And then 1970. Nabanggit talaga, you know. 1970. Year of the horse. Yeah, Year of the Horse. Earth Horse, no? So far naman, para sa Earth Horse, because sabi natin kanina, top 3 animal sign, okay, ang horse. And then we can expect that this year should be a good year, especially in terms of manifestation. Ang maganda lang kasi sa mga horse, once you set your target goal, you can get on that part. Ganun siya. Although ang horse kasi, mas magaling kayo sa process. Okay, sa process. Kung ba pag nandun ka na, nandun yung isang paa mo, mabilis na yun. Pero pag hanggat hindi pa umaapak yung isang paa natin, naiipit tayo sa too much of things that what we want, baka mamaya kulang yung execution natin. Like that. Mas lalo na as a May person, May kasi is a very result-oriented person. Hindi ka makakilos pag hindi mo nakikita ano muna yung magiging result niyan. Ano ba yung meron sa finish line. Kumbaga, mas practical. Very mag-isip. practical Oo. talaga. Yeah, very practical. Kasi mga me people is a very, summer child, tapos they're also very calculative. Ganon siya na parang kailangan hindi sayang yung effort, hindi sayang yung punta natin. Ganon siya. We can enjoy the process, but sana medyo rewarding din siya. Like that, okay? And isang iningatan ko lang sa horse ngayon, in terms of health, no, more on related to mental stress, okay? Kasi because of this year can be a very good year, but manifestation kasi uses a lot of energy from the brain. Ganun siya. Kaya minsan may tendency pwede tayo mabis may stress mentally. Okay? Emotion di naman masyado but more on the mentally energy siya. Mabis mapagod. Kaya iwasan nagpupuyat. Pero most of your work I think is puyat Oo, talaga. yan, oo. Like that, no? So medyo careful lang on that part yun. No? So yun naman siya. Pero ang one good thing naman, basta because of pag meron ka ng set of your mind, kaya yun. Okay? So, kunyari, Accidents also, accident, medyo kumusta? ingat din ng konti. Especially sa mga metal related. So kung hindi ka naman masyado into, kung nagmamotor ka, ay mga ganun, basta huwag ka lang masyadong yung parang super aggressive. Oo. Like that. Yeah. Nababagal lang magpatakbo ng... Oo nga, ang bagal nga. Bagal ako eh. Mabagal lang, no, yun. Yung 40 lang ako eh. 40 lang yung tinatakbo ko eh. 60 pagka... Yung talagang alam mo wala akong kasabay eh. Walang kasabay. Ganun, Oo. oo. Sa health, yun yung sa mental. Yes. Tapos sa career, pag inisip ko, kuyari inisip ko magkakaroon ako ng mga noontime show, ganyan. Yes. Magkakaroon ako Yes. ng TV show, marami, gano'n. Yeah, oo. Tapos manifest mo siya. Oo. Ang maganda lang minsan sa manifestation, mas lalo kasi ikaw, as an earth horse ka eh. Earth kasi medyo makatao. More dikit ka sa mga tao. So, when you do manifestation, medyo buuin mo siya. Specific mo siya. 'Di ba? Parang anong klaseng noontime show at sino bang klaseng tao yung nakakausama mo. Maybe not totally to the specific of the person. Yeah. Maybe, no, kahit sa mga ibang earth horse, maybe they can try this. Not to the specific on sino yung kasama mo, kundi anong klaseng pagkatao siya. Diba? Parang kunyari, I'm thinking na ang gagawin namin kasing show is more on about inspirational coaching kami. Diba? Hindi, Nakikita sa mo akin, yun, parang ganun siya. comedy na show, ganyan. Ayun, comedy na nakapagbigay ng papasaya sa mga Oo, tao. ganyan. Yeah. Parang ganun siya. Kasi pag very clear yung mind mo on that part, then manifestation happen. Ganun siya. Do you know manifestation as a formula? Really? Yeah. Kasi normally, may sinasabi tayong need and want. Tama? Oo. If you need it, but you don't want it, okay, so that means it's responsibility. If you want it, but you don't need it, it's called fantasy. But if you need it and you want it at the same time, manifestation. Kunyari, Okay. Kailangan magtugma yung dalawa. gusto kong magkaroon ng Netflix special. Ganon. Yeah. Oo. And gusto mo siya, tapos kailangan mo rin siya talaga. Because yung advocacy mo nga, because you want to do something para for others pa. Oo. Yun siya. So nagmamanifest na siya. Nabubuo na yung the big picture in your mind and in your heart. Then, that's it. Tama naman. Yun. Manifestation. So, ayan yung sa career. Yes. Pag-usapan natin, career, health, ano ba yung hindi natin na pag-uusapan? Yeah, career, health, money luck. Money luck, yes, kumusta? money luck. Oo. Money luck naman ng horse, medyo maganda naman because manifestation is good ang pag-attract. Although,
money talaga ng horse minsan easy come, easy go. Mas lalo na you're a May person. Okay, kaya dapat medyo may mga conservative or mga investment din tayo. Kasi medyo mabilis talaga yung money luck din sa atin. Easy come, easy go siya. Kumbaga, mabilis dumating, pero mabilis din magastos. Yes, oo. Ganun siya. Kaya kailangan may mga goal tayo na pag dumating siya, part of it, kailangan ma-invest na natin para yung hindi lahat mapunta sa gastos lang. Okay. Other things. So, parang ima-manifest ko bukod sa mga TV show na yan, yung mga libro ko, maging pelikula rin ulit. Oo. Ganon. And lahat ng kinikita mo doon, i-invest mo or i-save mo. Magkakabahay ako, magkakakotse ako, ganyan. Yes. Yeah. Magkakaroon mga right investment. Oo. Yeah. Tapos yung magiging, yung health ko, maging normal yung blood chem, ganon. Yeah. Pwede ba i-manifest yun? Pwede. Kasi originally, pag nagma-manifest ka kasi most likely sa amin, sa feng shui kung science, everything is about 5 elements. And what causes our health problem is also the imbalance of the 5 elements. Ang nagkakos yung emotion natin. Example, if you're a person na lagi ka nagmamadali, hindi mo nakokontrol, ang unang tatamaan sa'yo stomach. Kasi pansin mo, pag mabilis kang rin kumain, hindi ka matutunawan, mababloated ka, magkakaroon ka ng acid problem. If ikaw yung tao na medyo mabilis magalit, mag-worry, maging anxious, ang unang tatamaan niya wood, which is yung liver. Ganun siya. Okay? Kaya most likely mga taong medyo mabilis magalit, minsan meron silang problem with the liver. Talaga? And then kapag ang tao naman medyo tatakutin, kasi yung takot is a water fear. So it causes the kidney problem. Hindi kaya takot maligo. Matatakotin, water. Pusa takot maligo. Alam mo ba, may isang part tayong, wala tayong dalawang interest nun sa part na yun. Sa pag-ibig pala. Oo, love. Kasi, napapansin mo, wala tayong hindi man lang yung natin sa pag-ibig tinanong. lock namin, kumusta? Yung siya muna. Pag-ibig lock niya. Kumusta? Kahit wala kaming interest, sabi ganun. go. So generalize natin for all the rooster. Okay? Sa rooster naman so far, we can say this year kasi because of your friend with the snake year. So, yeah, medyo generally maganda ang love luck energy para sa year of the rooster. Hindi naman yan romantic palagi, di ba? Yes, kasi originally when you talk about relationship luck, it depends on the intention. Gagamitin mo ba siya sa romantic side or gagamitin mo siya sa network and connection? Okay. So, yung love, it doesn't mean it has to be romantic. Yes. Kaya kung napapansin niyo po, most likely when I do the interview or sa mga, sa mga, when I do mga FB Live Korean, mga ganun, never ko kagad ino-open yung love. Kapag hindi siya tinanong sa akin, hindi ko siya kinakwento. Talaga? Bakit? Kasi love has an intention. Okay. Hindi siya totally, wala siyang specific reading. It depends on the intention. So kapag hindi ka nag-intentionally ask, that means you are not serious enough on that. And malalaman ng universe yun. Kapag hindi ka serious, hindi rin niya ibibigay. Okay. Okay. Yung sa akin, marami bang mga pupugian sa akin? Manifest. Marami bang magkakakrush sa akin? Alam mo, in fairness naman, siguro, di ba nagpapaderma ka? Talagang, Sponsor yun eh. Sabi ko. Pero for me, ang horse, kung tutuusin ng activations. Okay, this is not only to buhat sa mga horse, no, but mga horse, mabilis sila mahalin. You know why? Horse people kasi, sabi natin, tapos summer child pa. Ano yung sinasabi natin? Passionate people, sincere people. So in short kasi, kita mo agad kung nina sa heart nila. Diba? Kaya minsan, diba, mas mabilis mahalin ng taong basang-basa mo kagad. Ganun siya. Ang problema lang kasi, pag hindi mo mabasa yung isang tao, hindi mo alam saan ka line. Mabilis din mahalin yung taong basang-basa. Yun. Hi. Iba pala yun. Hindi ko alam yung sinasabi mo, Stanley. Alam mo, tawang-tawa ka, Johnson. So, okay naman ako sa pagdating sa maraming magkakakrush sa akin. Yung feng shui expert mo tawang-tawa dyan sa joke mo, bentang-benta. Sa kanya nang galing iniba ko lang yung tono. So, ito. Iba rin yung meaning. Grabe. parang iba na yun. Hindi, kaya naman pag kailangan basang-basa, ibig sabihin, bagong ligo. Oo nga. Ganun, kayo Bentang-benta sa feng shui expert natin ang joke ni Stanley. Ayun. Sorry. Maraming salamat, Johnson, na natulungan natin yung mga immortal. At syempre, kami rin talagang
Maalala namin itong mga sinabi mo. Ako, marami ako i-manifest, tsaka marami akong iisipin talaga na mangyayari. Titingnan ako kung magkakatotoo para next year, pag nagkita-kita tayo ulit, may tayo, year in review. Kasi last year sa kanya, tumpak. Actually, okay talaga. paulit-ulit nga siya eh. Sabi ko, Stanley, tumigil ka na. Ano yung mga dapat naming pampaswerte o parang lucky charms na pwedeng bilhin sa Feng Shui Sunrise? Yes. Originally kasi maraming klaseng lucky charms, but depende kasi yan sa intention pa rin natin. Like kasi meron for work, for money, for health. Although, yun po, may mga dinala ko mga ilang charms na medyo babagay talaga sa atin. Generally, it can help in everything, no? Because for the horse, sabi natin kanina, manifestation energy. Magkaiba to eh. Yeah, magkaiba yan. Ito sa kanya talaga yan. Yan, para sa rooster. Ganun siya. Kasi ang rooster kasi, because of network and connection ng power natin or opportunity grabber, kaya yung wealth bat, yung paniki, ang paniki kasi originally in Chinese is good luck. Okay? Talaga? Yes. Kaya kung napapansin nyo sa mga Chinese dress, yung Chongsam, diba parang yung mga bilog na gold. Pag tinignan mo mabuti yung bilog na gold, 5 paniki yun na nakapaikot. Kaya may mga Ganun siya. And Chinese kasi ang tawag namin sa paniki is pian hok. Diba sa Chinese, Swerte, hoki is just swerte. talaga? Ganun siya. Kaya Magkaiba kapag pala, meron kang no? bat, that means dumating na yung swerte sa'yo. Because as the number 1 animal sign for the year, you want to attract the good energy. And then naglagay din ako ng mga pang-cards natin na pwede sa cellphone or sa wallet. So meron siya for longevity plaque and also din sa anti-disaster plaque para iwas na rin sa accident. And also meron din siya para for good health. So, lagay na lang sa likod ng cellphone. Ito naman, ibig Yun sabihin sa ito. atin naman, because sa horse kasi sabi natin medyo may heaven's luck this year, may manifestation power. This is the image of Jade Emperor. So that means you get the easy connection kagad na parang whatever you think, whatever you wish, siya kagad yung una pwede mag-grant on that part. Ganun. So ito, forever na ba namin itong gagamitin o taon-taon papalitan namin? Ang maganda lang kasi sa mga lucky charms, the purpose doesn't change. So you can use it for lifetime. But yearly, you need to update kasi bago yung mga stars na meron tayo. Like maybe next year, iba na naman yung stars lumapit sa'yo. So ibang klaseng activations yung gagawin natin. But that doesn't mean na wala ng effect yung charms. Ang charms, yun po yung isang warning din for everyone. Pag binibentahan po kayo ng lucky charm. Pag sinabi sa inyo nagbebenta, ay wala na po yan, expired na po yan, wala na pong energy yan. Hindi po totoo yun. Dahil number 1 sa science po ng energy, diba? Sabi natin, law of energy. Energy is neither created nor destroyed. Hindi siya mawawala. Pwede lang siyang humina kasi hindi na siya effective doon sa kailangan mo. Yun lang. Okay. So if they don't know what to buy sa store, they can just ask kung sino nandun. Like, libre yung consultation. O libre yung consultation. Kasi ganun yung ginawa ni Sam dun sa store niya sa Binondo, sa Lucky Chinatown eh. Nagbigay siya ng suggestions. Yeah, originally we call it libre advice. Ang tawag, okay. ganun siya. No? Kasi most likely kasi when you're asking for something, we need talaga to advise kung ano yung better para sa'yo or ano yung intentions mo, ano yung better para sa'yo. Although meron din kasi mga tinatawag na paid consultation. Example, like kunyari, talagang magpapareading ka personally, lahat, everything. Meron kasi mga charting na yun eh, pag ganun na siya. Or papafeng shui ka na, lahat na ipapafeng shui mo na. Yun, meron din mga tinatawag na paid consultation, parang like that. But advice is free. Sa amin, number 1 lang namin sinasabi, please huwag kayo mahiya magtanong. Ganun siya. Kasi pagka hindi ka nagtanong, hindi namin alam kung ano din sasabihin namin. Kasi ayaw namin yung para kami nagbebenta. Para ka bang para king right med, ha? Huwag mahiyang magtanong. Yes. So, kunwari, gusto kanilang makausap, ikaw mismo, nandun ka sa Ongpin. Yes, madalas naman po ako nandun. Although, minsan, wala rin pala ako. Dahil may guestings. Or minsan meron ako mga on-site feng shui like that. So, most likely, pag wala naman po ako doon, kasi mga angels naman po namin doon, yung mga sales lady namin, they are also trained. Ganun siya. So, kung ano yung advice na kaya namin ibigay, binibigay naman nila. Pero kung mga questions nyo kasi medyo masyado na malalim, alam din po nila yun, hindi sila magbibigay. Sasabihan ka na rin nila na magpa-consult ka na kay coach. Tsaka i-message ka sa iyong sa Instagram or Facebook. Yes. Yun pa rin yung much more better. Total yung sa Instagram and Facebook, kami pa rin talaga yung sumasagot. Me and my wife. Ayun. Hanapin nyo, Johnson Chua or Sunrise Feng Shui. Yeah. Ayan. Feng Shui Sunrise. Feng Shui Sunrise. So, yan. Maraming salamat, Johnson, ha? Thank you. Next year, magkita-kita tayo ulit para mapag-usapan natin yung mga tamang nangyari, di ba?
Oo. Nire-review natin. Ayan. So Excited na ako. for Zard Los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. Siyempre, Johnson Chua ng Feng Shui Sunrise. There you have it. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.